Ito yung araw nakakauwi lang namin galing emergency. Nung mga oras na yan, halos di pa rin talaga mag-sink in sa akin lahat-lahat nung nangyari. Kaya naman bakas na bakas talaga sa mukha ko na hindi pa talaga ako okay. Hanggang pag-uwi nga, hindi ko mapagtanto na bakit kaya ganun ang pagtrato nila sa tao. Ay para bang nakadepende sa estado mo. Naalala ko noon, nung dinala na ako dun sa may section ng mga buntis, akala ko talaga in good hands na ako. Pero dun na pala magsisimula lahat ng mga sad experiences ko. Paano ba naman mula pagpunta ko doon ay parang pabulyaw or pasermon na yung tono ng boses nila sa akin. Na para bang wala pa naman akong ginagawa at wala pa rin akong sinasagot sa mga tanong nila sa akin. Ay para bang may malaki na akong kasalanan sa kanila or may mali na akong nagawa. Unang pinagawa dun sa akin ay magsuot ng diaper wherein alam ko naman kung ano yung right side or wrong side nung pagsuot ng diaper. Tapos bigla na lang ako nakarinig ng hindi nga magandang tonong boses. Tapos yun sinasabi na mali nga daw yung pagsuot ko. Tapos pag-check niya, tama naman pala yung paglagay ko. Tapos sunod, hinahanap nila yung companion ko, which is ito si Dormate. Tapos sumisigaw sila dun sa may bintana kasi dun yung tapat lang din na may waiting area naman ng mga companion. Habang tinatawag nga si Dormate, agad ko na rin siyang chinat para malaman kung nasaan siya at para sabihin hinahanap nga siya doon sa area kung nasaan ako. Hanggang sa napansin na ako nung nag-a-assist doon. Tapos parang pasermon niya nga sabi na meron naman daw pala akong cellphone, dapat daw chinat ko na lang para daw hindi na siya nagtawag doon. Hindi na lang din ako nung nagsalita kasi iba na talaga yung way of treatment nila. Isa pa sa kinalungkot ko doon, yung area kung saan ako dinala is nandun ako sa bandang gitna wherein nakabukas yung kurtina. Aboy-yang lang talaga siya. So any moment na may darating na mga maintenance o kung sino pa man na lalaki or babae man, makikita na talaga yung buong pori mo, ganoon. Lalo na sa part nung pinagsusuot ako ng diaper. Kasi sabi ko nga na medyo matatagalan ako gawa nung hirap ako sa pagkilos at mabigat din yung tiyan ko. Pero dahil nga sa ganong setup, ginawa ko talaga yung best ko para hindi matagal naka-expose at hindi makita ng ibang tao ang ating private part. Naalala ko din habang inaayos ko yung pagsuot ng diaper, bigla na lang natanggal yung pagkabit nila sa pang heartbeat ng isang twin. Kaya ayun, napagalitan na naman ako. Tapos syempre, hindi na lang ako sumagot kahit gusto ko sabihin, pasensya na po, hindi ko po kasi makita gawa nga ng ang laki na ng tiyan ko. Tapos may mga question and answer portion din. Pero ayun, para akong sumasagot sa tanong na mali lahat ng sagot ko. Kaya ng mga time na yun, talagang tameme na lang ako. Kasi parang wala ka din namang karapatang magsalita. Or kung sumagot ka man sa tanong nila, ay para bang wala nang dating sa kanila. At dun sa pananahimik ko lang at pagkimkim ko, nagulat ako dun na nag-start na tumulo yung luha ko. Tapos wala na talaga siyang hinto. Ewan ko ba ganun talaga akong tao. Mas matimbang sa akin yung emotional compare sa physical. Na mas iniiyakan ko pa kapag yung sa about sa damdamin kumpara sa may sakit na iindahin ko physically. Nung lumapit nga yung assistant ng mga OB doon, sabi niya nga bakit daw ako umiiyak. Tapos ang sagot ko lang habang pinupunasan yung luha ko, sabi ko wala. Nung paulit-ulit niyang talagang tinatanong bakit nga daw ako umiiyak, doon ko na sinabi na yung way of treatment niyo po kasi. Tapos doon ko din nga nasabi na kako, nagturo ako noon. Pero kahit may sobra akong pasaway na estudyante, never kong trinato ng ganun kasi alam ko yung damdamin ng tao. Tapos bigla akong nakita sa mukha niya yung mukha ng parang nakonsensya. Tapos sabi niya nga nun sa akin, ang sensitive ko naman daw. Pero mula nun, umayos na yung treatment niya sa akin hanggang sa ma-discharge ako. During nga nung pag-stay ko doon, panay na nga rin kausap sa akin ng assistant. Tapos doon niya na tinanong ano yung work ko, ano yung work ni Dormate, tapos kung ilang taon na ako. Tapos doon nga, sabi nga daw nila, akala daw nila ay teenager ako. Pero yung pagsagot ko, sakto lang. Kasi nga parang nagkaroon ako ng idea na itatrato ka lang ng maayos, depende sa estado mo. Hindi rin naman ako ganun kasamang tao para sumagot ng pabalang sa kanila. Kaya bawat tanong nila sinasagot ko lang with respect pa rin. Kasi I have nothing to complain, sa public ako pumunta. Kaya hindi tayo magpapa-Disney princess doon. Pero doon lang talaga ako nagulat. Kasi sana pantay-pantay yung treatment nila. Hindi porket merong financial assistance doon at makakalibre yung pasyente, ganun na lang din yung treatment. Baka kasi may ibang tao na willing namang magbayad, sadyang pinili lang nilang mag-public para makalis kasi alam naman yung bayarin kapag private.
Tsaka regardless naman siguro kung humingi ng tulong sa mga financial assistance, maayos pa rin yung way of treatment nila kasi sa government naman galing yun at hindi sa kanila. And kahit ano pa mang mode of payment yun, sahod pa rin naman sila at the end of the day. Kaya sana lang ginagawa nila yung work nila kahit hindi na by heart, kahit by work ethics na lang. Hindi yung parang mafe-feel pa ng pasyente na abala sila. Naalala ko nga nun yung mga ginawa sa aking procedure, parang pang sa mga nganak talaga. Without asking in the first place kung ano ba talaga yung concern, bakit ako pumunta doon. Imagine, ginawa na lang sa akin yung mga procedures na yun without my knowledge. Sabi na lang sa akin ng assistant na kahit ano daw gawin sa akin, huwag na daw ako magrereklamo or magsasalita kasi magalit daw sila, Dok. Grabe lang, bigla akong naisip na sa democratic country tayo pero parang wala akong karapatan. Pero kahit ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako kasi meron akong choice. Mas inalala at kinalungkot ko lang yun yung mga taong kailangan talagang magtiyaga at magtiis sa public para lang hindi na sila mahirapan financially. O siya, hanggang sa muli.